Isa magapalang gabi po sa inyong lahat, mga manonood namin at mga viewers namin ng programang ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po muli ay magtatanghal sa inyo sa gabing ito upang patuloy po nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa panahong ito, mga minamahal, ay ito yung panahon na dapat ituunan natin ang ating mga oras sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng oras upang alalahanin natin siya bilang ating tagapagligtas. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, ay hayaan niyo po kami na makapasok muli sa inyong mga tahanan, sa inyong po mga social media, ang programa ng The Written Truth Ministry, Gospel Commission 144, at ang programa po ng inyong lingkod, ang Light in the Dark Ministry. Okay? At aming pong dalangin, mga minamahal, na nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man kayo ngayon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong sitwasyon, ang pinapanalangin namin palagi, ang lahat tayo, mga minamahal, ay maging maayos ang ating kalagayan. At may pangako naman ng Panginoon, kung atin po siyang paglilingkuran, kanya pong babasbasan ang ating inumin, babasbasan niya ating pagkain at alisin niya ang karamdaman sa ating kalagitnaan. Lagi po natin itong panghawakan, mga minamahal na kaibigan. At siyempre, meron po akong mga kasama ngayon, ang aking pong regular na kasama, si Brother Noel Vincent Idar at si Brother Maiton Balajang. At siyempre, all the way from France, meron po kaming bisita ngayon, si Brother Leo Bresenio. Okay? At sa mga oras po na ito, ay bibigyan ko po sila ng panahon na bumati sa inyo. Brother Noel? Isang mapagpalang gabi sa lahat, sa aking mga churchmates sa North Caloocan at saka sa bayan, Novaliches Bayan Church. Ganun din po, mga kapatid ko sa iba't ibang iglesia, kasama ng mga kamag-anak ko sa Pangasinan, kasama sa Cebu, ganun din sa Bulacan, sa partido ng aking esposa, asawa. Magandang gabi sa inyo. Muli, mag-aaral tayong muli, Who Changed the Sabbath. At ito yung mga katotohanan na dapat nyo malaman sa mga oras ito para hindi kayo madaya ng kaaway. Kung paano naging pagpapala sa amin ang salita ng Panginoon, kung saan nabago ang aming buhay, naway sa pagpanunood nyo ay mabago rin kayo mga viewers. Huwag kayong aalis, kayo ay mag-like, mag-share, at makinig. At yung matututunan nyo ay sigurado magiging kapakipakinabang sa inyo. Yun lang mga kapatid, at salamat sa pakinunood mo muli. Bigyan naman po natin ng pagkakataon si Brother Leo, ang ating bisita. Brother Leo, pagbati. Okay, magandang gabi po sa mga dyan sa Pilipinas at saan man kayo nandoon. Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa lahat ng napapaabot ng programang ito. At sana huwag kayong magsawa, kundi sana patuloy po kayong tumutok. Bagamat ako'y bisita lamang, pero hopefully, in God willing, patuloy niyo po ako makakasama. Although magkaiba po tayo ng time zone. Po. So, yun naman po mga kapatid. Ayan. Then, siyempre, ang ating pong butihing anchor din, si Brother Maiton Balajang. Brother Maiton? Isang magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay. Namimiss po natin mga kasama na yung ating mga regular na anchor. Wala ngayon. Marahil sila po ay pagod at sila po ay may kanya-kanya din pong ministry. Ngunit tayo po napasalamat sa Panginoon sapagkat bigyan tayo muli ng isang pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita na ipagpatuloy po natin yung ating iniwanan na paksa na kung saan ay change of the Sabbath in the prophecy, in the Bible prophecy. So, Brother Jaben, nawa ay ating mga taga-subaybay ay maraming matutunan sa tulong ng Banal na Espiritu sa ating pong live broadcast sa gabi nito. Back to you, Brother Jaben. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kasama. Brother Noel, baka may gusto kong sabihin? Brother Jeven, sabihin ko na kay Architect Maiton, pasend po nung topic, Architect, kasi hindi ko mabuksan sa Google po. Yung change of the Sabbath. Change of the Sabbath. Salamat po, Architect. Yun na po, Architect. Okay. So tayo po mga kapatid ay magtuloy-tuloy na sa ating pong programa. Huwag niyo lang pong kalimutang i-like at i-share ang ating pong programa nang sa gayon po ay marami pong mabibless sa ating pong programa at pag-uusapan natin ngayong gabi. At alam ko, ito din po ang inyong tanong, bakit merong mga
nagsasamba ng linggo at bakit meron nagsasamba ng Sabado? Ano ba talaga ang totoo? Linggo ba talaga? Sabado ba? Ano bang tamang pangilin? Ano ba ang tamang pagsamba na sinasabi ng ating Panginoon? Kaya yung ating topic ngayon ay Who Changed the Sabbath? Na atin pong pagbubulay-bulayan ngayon according to the prophecy. Who changed the Sabbath according to the prophecy. Yun po yung ating bibigyan ngayon ng kulay o kaya ng pag-aaral, no? At napag-usapan na po natin yung introduction nito. Medyo mahaba yung introduction nito nung linggo ng gabi. Kung inyo po kaming napanood ay nandoon po yung introduction. So kung gusto niyo pong balikan, pwede po ninyong balikan. So ngayon po, ito na po ang part 2 na ito ng ating pag-aaral. So sa ating pong pagpapatuloy, kung meron po kayong mga tanong, ilagay nyo lang po sa ating pong comment box. And then kung meron po kayong, kung gusto po ninyong magtanong through cellphone, through phone patch, meron din po kaming mga nakalagay na mga numero. Ito po ay naka-standby po na atin pong cellphone. So sasagutin po namin ngayong gabi. Kung gusto niyo pong tumawag, ay all the way sasagutin po namin agad-agad yan. Aantayin lang po namin ang inyong mga tawag, mga minamahal. Kaya nga sa ating pong pagsisimula, bigyan po natin ng pagkataon si Brother Leo na bigyan tayo ng panalangin. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin, banal Diyos namin makapangyarihan at mapagpala sa lahat. Kami po ay nagpapuri at nagpapasalamat sa inyo sa karunungan at pagkaalam na inyo pong pinagkakaloob sa amin. At Panginoon, mula sa mga karunungan ito at kaalaman ito, hiniling po namin sa O Diyos na patuloy nawa kaming gabayan at wag nawa po ang maghari ang aming sariling opinyon. Kundi O Diyos, hayaan niyo po ang Banal na Espiritu ang siyang gumabay po sa bawat isa sa amin sa magtuturo at ganun din po sa mga makikinig. At maging liwanag po nawa ito sa bawat isa sa amin at magpatibay at magpalakas ng aming pong pananampalataya. At hinilin po namin, Panginoon, ang patuloy niyong pag-iingat sa amin sa gitna ng kabagabagan na bumabalot po sa aming kapaligiran. At hiniling po namin na ipagpatawad niyo rin ang aming mga kasalanan, ang lahat ng katulad na namin sa inyo, Ama. Hindi po sa aming sariling kalooban, kundi ang inyong pong masunod sa pamamagitan po naman ng aming Panginoon at manunubos sa Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother Leo, sa panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, atin naman pong ibigay ang pagkakataon kay Brother Maiton Baladyan. Brother Maiton? Sige po. Atin mo na ayusin ang palabas natin ating PowerPoint para makita po ng ating mga kaibigan. Ayan. Okay. Nais ko lang pong batiin pala, no? Happy viewing, Brother Jared Wanyama, Wakaba, connecting from Kenya. Ayan, Brother Jared, no? Good evening here in the Philippines. I don't know what the time in Kenya now. I hope you are okay. So keep listening. Happy viewing, Brother Jared Wanyama, Wakaba. Napakahirap po ng kanyang pangalan, mga kapatid. Okay. By the way, Brother Jeven, partners. Yes. Regarding with our friend who watching right now in our live stream in this Facebook live, I hope that you can be able to abide with us, even though that we can be able to speak all the time in English. By the way, for your sake, our slide is in English. And thank you for watching with us. If you have some questions, if you have some additions with our subject that we're talking right now, please write it there in our comment box so that we can be able to present it tonight. You can call the number over there if you are here in the Philippines. But is it Brother Jeven? He is in Africa right now. Yeah, Kenya. Oh, Kenya. From Okay. Kenya. I hope that you're okay right there. I hope that you're fine. Here in the Philippines, we're still in lockdown because of the COVID-19. Okay, and then we start right now. I hope my brothers and sisters right now, we need to speak in Taglish
so that some of our viewers, because our viewers, when I check it my our page, there are some people are watching from USA, from Canada, from Kenya, and Australia and France. I don't Yeah. know who they are, but I hope that as you watch us every night and with our discussions here in the Facebook regarding with the doctrine, I hope that you can be able to understand and can be able to go along with our subject that we studied every night. So welcome, Brother Leo, for our study tonight. Actually, this is a review, or this is part of the Sabbath. We are now in the fourth um, part of our study regarding with the Sabbath, and this time we are going to tackle about the history. How did it change? Who is that person who changed the Sabbath? We are going to identify this tonight. I hope that we're able to finish this for within an hour so that we can be able to proceed with the next topic about food. Okay. Sa mga Pilipino na ngayon nakikinood sa atin, magandang gabi sa inyong lahat. Nakaraan, we studied about the previous slides regarding how start the Daniel 7 regarding with the dream of Daniel during the time of Belshazzar. So dito tayo ngayon sa ikaapat na bahagi ng hayop na kung saan ay tinanong natin nakaraan, sino kaya ito? According to the book of Daniel chapter 7 verses 7, 19 and 23, ang sabi, itong hayop na ito ay terrible, kakaiba siya among the three, at kapag napakan ay kapag nakaapak siya o napakan niya yung kanyang kalaban ay break in pieces at talagang matindi ito, mga kasama. So we move forward para marami tayo pong ma-discuss sa gabing ito. Okay. Ano bang sinasabi ng Biblia regarding sa panaginip ni Daniel? Ito pong ang pag-aaral nito ay napakaganda, exciting, sapagkat we can be able to compare the history at the same time the Bible, kaparang ba ang sinasabi ng Biblia ay talagang nagtugma dun sa prophecy. Mhm. Walang pagkakaiba. The specific details, for example, pag-aralan natin last time regarding with the Cyrus cylinder, nakita dun sa Cyrus cylinder kung paano nilusob ni Cyrus yung Babylon, at ganun din nasulat doon sa prophecy na sinabi ng Diyos regarding with the attack or the paano pinasok ni Cyrus yung bayang Babylon. The seed of Babylon. So amazing. The Bible is really amazing. The Bible is really Yes. telling the truth. The Bible is really the window for the future, Yes. especially the soon coming of Jesus Christ. So, brothers and sisters, sa gabing ito, alamin natin ngayon, we are going to identify who is the first beast at anong kanyang agenda. So, there should be no question that it represents the same power that is portrayed by the iron legs of the great image. So, mga kasama, no, in the history, alam po natin, no, mga kasama, kung sino ba talaga yung ikaapat na kingdom nag-arise after the kingdom of Babylon. The kingdom of Babylon, the kingdom of Persia, of course. the kingdom of Greece. Walang iba sa Greece. prophecy niya sabi kundi yung Roman Roma. Empire. Empire. So bakit ginamit mga kaibigan, mga kasama, no, yung iron? When it comes to my profession, mga kasama, no, when it comes to my profession, kami po ay gumagamit ng mga materials ng construction. In the history, na-develop yung steel during the Roman Empire. At yung natawag na pozzolan cement. Right now, we're using Portland cement, but before that, na-invent ng tao is pozzolan cement. Yung ginagamit ng semento to create or to build a church. Yan po ay ginagamit ng pozzolan cement. Ang lang curing time yung matagal. So unlike with the Portland cement, mabilis ang kanyang curing. So kaya ang construction noon during that time, matagal yung construction, maabot ng years. But right now can be able to build at least a few months kung bahay, a building for 3 years, including interiors. But right now we can see that the Roman period is symbolized as steel, bakal, including their armory
ginagamit nila yung bakal. Ang kanilang mga shield, ginagamit nila yung bakal. So we can see here, talagang nakikita natin, the Babylon is very significant sa pagpapaliwanag ng Biblia regarding with the fourth beast. So it is clear from history that the world power succeeding the third prophetic empire was Rome. So walang ano yan, there is no one to oppose that the fourth kingdom arise after Greece is the Roman Empire. However, the transition was gradual so that it is impossible to point to a specific event as marking the change. Kasi nakita natin no na yung apat na generals after kay Alexander hindi gaanong naisulat yung paano na natalo yung salaysay gagaya ng mga previous event. Nakita natin paano natalo yung mga Mad Kingdom. So yung gradual ito, dandahan lang ang pagsakop ng Roman Empire sa ibang bansa. So right now, we go to the foot. Okay. Pag punta tayo sa foot, makikita natin mixed with clay and iron. So pag mixed and clay with iron, hindi talaga magsama yan. The symbol of that nga ginamit doon sa image ng Daniel 2, which that yung kapag yung bakal hinaluan ng putik, hindi talaga yan magsasama. Eventually, yung later on makasama. Kapag hinalo yung bakal doon sa putik, kinakalawang. Eventually, maging mahina yung bakal. So, the same true with the prophecy of Daniel 2 na hindi talaga mag-cleave itong 10 kingdoms sa divide na Roman Empire. Okay. Rome divided into fragments. So, yung pagkatapos ng Roman Empire, naghati-hati sila sa 10. So, actually, walang gera dyan, just na nagkaroon ng kingdom, but then they divided by itself yung Roman Empire. So, yung nakita natin yan, Anglo-Saxons, England, nakita natin yan, France, na kung saan ngayon si Brother Leo, residing right now in France. Before that, became France. France yung pangalan niya doon sa after ng division ng Roman Empire. So, nakita natin Germany, yan po ay Alemany. Okay? Yung Switzerland, Burgundians, or Burgundians, I mean. Yung Italy, yung Ostrogoths, Visigoths in Portugal, yung Suebe, Spain, at nawala na 3 kingdom is the Heruli, Ostrogoths, Lombards, Ostrogoths, and the Vandals. So that is the 3 kingdoms that was lost during that period of time. So according to prophecy, Daniel 2, chapter, basahin natin makasama. Let us read this book in Daniel chapter 2, verse 42 and 43. Daniel 2? Yes. Daniel chapter 2, verses 42 and 43. Ako na magbabasa kita. Sige. Daniel, mga kapatid. Daniel chapter 2, verse 45 and 46. No, 42 and 43. 42 and 43. Okay. Daniel chapter 2, 42 and 43. At kung paano ang daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. 43. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalitipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Yan. So, hindi talaga sila nagsama-sama. According to prophecy, according to God's prophecy, talagang hindi talaga magsama sila. Eventually, later on, nag-try sila mag-merge. Hindi talaga sila nagtagumpay. Okay. Ayan. So, bali architect, yung mga nag-try na i-unify ang Europe na katulad ni Napoleon Bonaparte, yes, at saka ni Hitler. Yeah, oo. Ito pinakahuli na gusto ma-unify ang Europe yung communism. Hindi rin nagtagumpay ang communism. At saka isa pa pinakahuling-huli, yung tinatawag natin na EU o European Union. Hindi rin tumatagumpay, kaya meron tayong tinatawag ng Brexit o paglabas ng Spain sa
sa European Union. So wala, hindi ito talaga magkakaroon unification. Yes. So wala talaga. Mm. So ang prophecy nag-fulfill talaga na hindi talaga sila mag-live o magsama-sama. So it has 10 horns in verse 7. Okay. Kung pansinin natin, doon sa Daniel 7, binanggit yung 10 sungay, at doon sa Daniel 2, mayroong 10 paa. So they are the same path regarding doon sa prophecy. Isa lang sinasabi nila. So nakita natin, talaga ang prophecy is really telling the truth. And that's why the Bible is very reliable when it comes to prophecy. When it comes to what will happen, ano mangyari sa hinaharap bago dumating ang ating Panginoon. So, yung 10 toes, 10 horns, it is equivalent to divided kingdom or divided Kingdoms. nations of Europe. Okay. So, nakita natin sa slide, nakita dyan, yung 10 sungay ay divided Europe. So, what was the mysterious little horn that came up among the 10 horns? So, nabanggit natin nakaraan, no, in Daniel previous verses, na yung merong isang maliit na sungay na labas among the 10 horns. At uprooted niya, tatanggalin niya. Pag sinabing uprooted kasi mga kasama, tatanggalin talaga niya. So nakita natin sa history, no, 3 na yung nabanggit kanina, ay wala na. So talagang the prophecy is really happen according to the Bible. So, yung 3 na yon ay natanggal at nang sumibol itong maliit na Little horn. So there came up among them another little horn before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. So Daniel 7 verse 8, sa tagang pag sabing plucked up by the roots, pag puno mga kapatid, no? Pag sinabing puno, pag tinanggal natin yung puno, eventually yan, matay talaga, no? Opo. Mamatay Opo. talaga siya. Kasi tinanggal mo sa ugat eh. So, ang ganda ng liwanag ng Biblia, plucked up by the roots, tinanggal sa kanyang mga ugat. So, pag tinanggal sa kanyang mga ugat, talagang hindi na mag-exist yan. Tama. Okay. Ang galing, no, ng Biblia. I really Opo, appreciate the Bible. Kaya, mga kapatid, mga kasama, no, nung nag-aralan ko ito, ay na-appreciate yung Biblia. Talagang, bakit pa ako manglupaypay sa pananampalataya? Bakit pa ako manglupaypay na sa kabila ng nanasan ko sa buhay na ito, time will come. Ang narasan ko problema ngayon ay hindi ko ikumpara sa maranasan kong kasiyahan kapag nasama ko si Kristo for eternity. Amen. So, in this horn were eyes like the eyes of men. So, dito na-explain ulit Brother Jeben, Brother Leon, Brother Noel. Nasabi sa Daniel chapter 7 verse 8, itong little horn nito, mayroong mata. Okay? Ang mata niya kagaya ng tao. At mayroon siyang bibig ng salita na mga speaking great things, mga dakilang bagay. Actually, in Revelation 13, meron sinasabi diyan, but we are not there. We are going to talk about the prophecy here. Okay. So, the mysterious little horn. At saka, architect, may dagdag ko lang. Sabi dun sa Daniel 2:43, sa English ko sasabihin and whereas those who wears iron mixed with miry clay, they mingled themselves with the seed of men. Ibig sabihin doon, they mingled themselves with the seed of men, itong iron at saka clay, magkakaroon sila ng intermarriages, architect. Kaso nga lang, itong intermarriages, para i-unite ang whole of Europe o para mabumangon ulit yung Roman Empire na ancient. Hindi nila ito nagawa kahit anong mangyari. Nagkakaroon na intermarriages. Minsan yung taga-France papakasalan yung monarch ng Britain. Yung monarch ng Britain pakakasalan yung monarch ng Germany para magkaroon ng one Europe. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Hindi nangyayari, mga kapatid. O kasi po, yun nga yung sabi sa history po na hindi na sila magkakalakip. Correct. Hindi na sila magkakalakip. So kahit anong gawin po nila na emerging o gusto nilang magkaisa, Brother Noel, Brother Leo, Brother Maiton, ay hindi na po mangyayari dahil yun po ay nakasulat mismo sa propesiya ng banal na kasulatan. So totoo nga dahil sa panahong ito, hindi na ho talaga nagkakaisa yan. Kunwari lang yan nagkakaisa. Kunwari lang yan sa na nakikita natin na yung mga leader daw nagkakamayan di umano, nagkakasundo, pero hindi na ho eh. Kasi pagdating ng panahon, gigirahin tayo kung sinong gigera sa atin.
kahit anong nasyon ho, China man yan, Amerika o anumang nasyon, pwede pong umano sa atin sumira. Yan po ang simbolo na hindi na talaga magkakalakip at hindi na magkakasundo ang bansa sa bansa. Meron isang kwento, yung tungkol sa kay Napoleon Bonaparte. Oo. Na yung si Napoleon Bonaparte sa Battle of Waterloo, pinakahuling labanan ng France at saka United na mga Europe, na ang nangyari doon sa Battle of Waterloo, lahat ng mga kanyon ni Napoleon Bonaparte na stuck sa mud. Na may nagsabi sa kanya pala na pastor o isang Christian, nagsabi kay Napoleon Bonaparte, hindi mo mako-conquer ang whole Europe, Napoleon, sapagkat sa Biblia. Pagkatapos noon, nangyari yung na-stuck yung kanyang mud, yung kanyang mga kanyon sa mud, at una na yung araw, natalo na sila. Natalo ang French Army laban sa European Alliance. Ngayon, sinabi ni Napoleon Bonaparte na tama pala ang Panginoon na hindi ko mako-conquer ang buong Europe, hindi ko ma-unite. May nagsabi sa akin ng Christian siya saan niya kinuha yan? Sa Daniel 7. Daniel nakita eh. Alam nila yung prophecy. So pagka-advance sila sa prophecy, yung isang Christian, alam yung prophecy, kahit anong gawin nitong mga rulers na to, basta alam natin na prophecy na hindi sila mag-unite, wala silang magagawa. So, kahit anong ang announcement po eh. Kahit yung Papa, kahit sabihin na niya para magkaisa tayo, kasi gagawin ng Pope ngayon, Brother Maiton, ang gagawin ng Pope ngayon, ipagkakaisa daw niya di umano ang mga bansa, ang mga relihiyon, o ang mga presidente, o pagkakaisa yung mga bansa, pero hindi po talaga mangyayari po yun. At baka kasi akalain ng atin po mga kaibigan, na ang Panginoon ay gumagawa ng kaguluhan, hindi ho. Kasi na yan nakapropesiya na yan, at yan ay bunga ng kasalanan ng tao. Nang hindi siya sumunod sa Panginoon, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng katulad ngayon, mga karamdaman. Kaya ang panahon po ngayon, ito na yung panahon na, sabi ko nga, Brother Leo, ay ito na yung panahon na lumalapit na talaga tayo doon sa ating hinihintay, Brother Leo. Kaya maganda ito na tayo po ay nagpapatuloy na mag-aral ang kanyang kasulatan kasi alam natin ang panahon malapit na. Ano pa po ang gagawin po natin? Di alamin na natin ang kalooban ng Panginoon. Brother Leo, baka mayroong gusto kong sabihin, Brother Leo? Brother Leo, baka meron po kayong gusto. Yes, oo. Dagdag ko lang dito sa sinasabi sa may 2:42 ng Daniel, yung sinasabing part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken or partly divided. Ang ibig sabihin, kasi first hand kong nabi-witness itong partly strong and partly divided ng European Union. Bakit? Kasi sa gitna ng panahon na ito ng crisis ng COVID, sa totoo lang, alam nyo ba na ang European Union ay hindi nagkakaisa? Bakit? Yung kanilang mga finance minister, bakit? Kasi ang gusto ng mga malalaking European country, kagaya ng France, tsaka ng Germany, at tsaka yung Italy, yung distribution ng rescue package, o kumbaga yung distribution ng pera ng European Union, mas malaki yung bahagi ng malalaking bansa kaysa doon sa maliliit na European member. Umiiyak yung mga maliliit na European member, sabi nila, bakit di ba kami affected ng COVID? Ganun. So ang gusto nilang mangyari, yung distribution ng rescue package ng pera equal sa lahat. Yan, tama. No? And then isa pa, yung kanilang mga minister, kunyari, bawat bansa kasi meron silang parang commitment sa European Union. Kunyari, ang France ay merong 20% share ng wheat o ng trigo sa buong European country. Ang ginagawa ng France, itatago niya yung 10%. Hindi niya ibibigay yung 20% na share. Bakit? Alam niyo ang dahilan ng France? Paano naman, yung mga citizen namin magugutom. So, kailangan namin mag-stock. So, bakit namin ibibigay yung 20%? No? Kung yung citizen namin ay magugutom. Yan. So, kita nyo, internally hindi sila nagkakaisa. Nagkakagulo sila actually.
dito. But well, in the end, kahit paano, at least nagkaisa naman sila na mapagkasundan yung rescue package. But yun nga, they are partly strong and partly divided. Bakit sila partly strong? Bakit sila matibay? Kasi kung ang issue ay external, meaning outside the European Union, ang decision ng Europe ay iisa. Diba? Kung merong external na involved, kunyari, ang gusto ng US makisama ang European Union sa gera kontra Iran. O sasabihin ng European Union, ayaw namin. O, iisa sila ng boses. Yan. So they are strong, they are united, pero internally they are divided. Yan. So yan yung sinasabing partly strong and partly divided. Yan. Kasi And kasama rin yan yung sinabi kanina ni Brother Noel, na yun nga, yung hari ng France nakikipag-asawa sa royalty ng Spain, and that's why kaya meron tayong United Kingdom no? Yung kingdom ng Ireland, ng Scotland, yan mga magkakamag-anak yung mga yan. So, yun. Tama po. Nag-aasawahan po talaga yan yung mga prinsipe at prinsesa, yung mga hari at reyna yan, upang mabuo po ulit yung Roman Empire, pero hindi po sila nagtagumpay. Kaya nga tama din sabi ni Brother Leo na lumalabas dito yung interest ng kanya-kanyang country. Yung pagbuo nila ng EU, may kanya-kanyang interest. Meron kapag ka outside, pare-parehas sila. Tama yung sabi niya, pag outside. Pero kapag ka na yung sa internal na, yung tungkol na sa mga resources, sa kanila, kanya-kanya na sila. Kanya-kanya sila. okay, totoo. Kaya nga po, nung pagkatapos na matalo ni Napoleon sa Waterloo, mga kapatid, siya po ay nagpatira pa at lumuhod sa lupa at nagsabi po siya na hindi ko kakayaning kontrahin ang Panginoon. Tama. Talagang kahit anong gawin niya, nagpatira pa siya at lumuhod na sa lupa kasi sabi niya ang Panginoon ay ang nagpatigil ng kasaysayan ng mundo, hindi ng tao. So sabihin, kahit si Napoleon ay sinasabi niya na ang may hawak ng kasaysayan, hindi ang tao. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya kayang baguhin ang kasaysayan. Only God knows kung ano yung mangyayari at kung kailan matatapos ang bawat kasaysayan na ito, mga kapatid. Tama po yan, mga kapatid. Talagang Opo. nasa hula po yan. So, thank you, Padre Leo, Sir Dagan. Okay, tuloy po natin, mga kasama. So, according to Daniel chapter 7, verse 21, ito yung the mystery of the little horn. So, according to Daniel chapter 7, verse 21, says, I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against them. So, dito na nakikita na yung karakter ng maliit na sungay nito ay nakikipaglaban sa mga banal. Ano nga banal ito mga kaibigan, mga kasama? Ang banal nito binabanggit doon sa, basahin nga natin, Brother Noel, Brother Jeben, Brother Leo, doon sa aklat ng Revelation chapter 12. Revelation? Pakibasa daw po, Brother Jeben. Anong katangian ng banal nito na inaaway o nakipagdigma ang little horn na ito? At siya po ay nagwagi. At dito mga tandaan natin mga kasama, and prevailed against them. Pag sabing prevailed siya, nagwagi laban sa kanila sa paglaban. Ibig sabihin ito, talaga nagtagumpay siya. So, dapat malaman natin muna, bago tayo magtuloy, ano bang katangian nito? Bakit inuusig siya ng little horn? Kung tingnan natin doon sa Revelation chapter 12, tingnan natin mga kasama, doon sa 17. Meron katangian din yung mga banal na yon. Sige, basahin natin. Ang sabi po ng Revelation chapter 12 verse 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Ulitin ko po ang mga banal daw di umano dito ay yung mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ayun. So, galit ang kaaway pala sa kanila, Brother Jeben, Brother Noel, Brother Leo. Kaya galit ang dragon sa kanila sapagkat sila may katangian na nag-iingat ng kautusan ng Diyos at mayroong pagtutuon ni Jesus. Kaya nangyari, galit na galit ang
kaaway sa nila. Meron pa dito isang talata pa mga kapatid, no? Meron pa isa. Doon sa aklat ng Revelation pa rin. Chapter 14, verse 12. Basahin natin. O sabi po dito mga kapatid, narito ang pagtitiyaga ng mga banal Ayun. na mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So yung saints na yung mga kasama, walang ibang tutukoy dyan, kundi yung may karakter ng Revelation chapter 14, verse 12, Revelation chapter 12, verse 17. 14. 12 verse 17. Revelation chapter 14, verse 12. Na kung saan binanggit mismo doon sa Revelation chapter 14, verse 12, saints, mga banal. Dito sa Daniel 7:21, binanggit din ni Daniel yung saints. Ibig sabihin, ito yung karakter ng mga inuusig ng little horn na ito. Tuloy tayo mga kasama. Okay, basahin po natin yung Daniel chapter 7 verses 24 and 25. Maganda ito. Isa-isahin natin po ito mga kasama. Okay? Daniel chapter 7 verses 24 and 25. Leo, Brother Leo, baka gusto niyo po magbasa. Okay, babasahin ko And the 10 horns out of his kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them. And he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. And he shall speak great word against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. And they shall be given unto his hand until the time and times and the dividing of time. So, nakita natin dito mga kasama, no? Din yun may kulay na dilaw, no? Ang sabi na, he shall be diverse from the first. Sa kakaiba sa nauna. And he shall subdue 3 kings. Kanyang lupigin yung 3 mga hari, which is the 3 kingdoms, natanggal kanina, which is the, anong mga kasama kanina? Balikan natin. Anong kingdoms yun? Vandals, Heruli, Ostrogoth. Yes, okay. Bandal, Sirulay, and Ostrogoth. Ostrogoth. So, 3 kingdom yan na na-subdue ng little horn na ito. At ito pa mga kasama, yung karakter niya sa verse 25. Ang sabi, he shall speak great words against the Most High. Kung tingnan natin yan, doon sa Revelation 13, meron ding counterpart yan, halos parehas yan. Kasi nga, alam nyo mga kasama, yung itong Daniel ito is a closed book. And the Revelation is the open book regarding with the prophecy for the end time. Kaya sabi niya ng anghel sa kanya, sa Daniel chapter 12, seal the book, Daniel, kasi hindi pa panahon ang pag-reveal ng Revelation o pagpapahayag ng prophecy. That's why the book of Daniel is a closed book, but the Revelation is the open book regarding with the prophecy begins during the time of Daniel and started again during the time of John the Revelator. So in Daniel 7 verse 25, nasabi ito, and he shall speak great words against the Most High. Siya ay magsalita ng great words against the Most High. It means, in simple words, it is something to say blasphemous words against God. Yes. Okay. At sabi dito, and shall wear out the saints of the Most High. Binanggit natin kanina previous text. Siya po ay usigin niya yung mga banal. Dito nabanggit ulit, shall wear out the saints of the Most High. Talagang gusto niya i-wipe out. Pero hindi siya magtagumpay kasi nga doon sa Revelation chapter 12, binigyan ng wings. Alam natin na previous nating diniscuss yung wings is speed. So binigyan ng yung mabilis na pagtakas yung mga bayan ng Diyos doon sa Revelation chapter 12 kaya hindi na ubos ang kanilang lahi. At dito nabanggit din, and think to change times and laws. Babaguhin niya yung panahon at ang kautusan. This is very interesting topic. This is very crucial. At mga kasama, no, wala tayong sinsaraan na religion. But the Bible really speaks about something na dapat natin tanggapin, dapat natin paniwalaan, kasi ito ang propesya na kung saan ito matukoy natin yung maling aral na sisibol bago dumating ang Panginoon. And they shall be given in His hand
at ibibigay yung saints sa kanya, ilang panahon? Until a time and times and dividing of time. So, pagka natin yan mamaya, paano ba yan i-compute yung time na yan? So that we can be able to follow and identify the characteristics of this little horn. Tandaan natin little horn lang yan. Pero makapangyarihan siya. Kaya niya mag-pluck out, kaya niya magtanggal ng horn sa kanyang roots. Okay, let's go forward. Maganda tong salin dito, architect sa Easy English po. Bible. Sige Nung po. sinabi niya sa Daniel 7 verse 25, ang ganda po, maliwanag. Sabi niya dito, he will speak against God. Wow. Talagang tuwiran yung sinasabi dito, architect. He will speak against God. He will stand against God, holy people. Grabe. Talagang blasphemous po ito. And he will try to change time and God's law. He will have power over God's people for 3.5 years. So grabe talaga mga kapatid. Ibig sabihin, tatayo siya against sa Panginoon. Tatayo siya against sa mga banal na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Talagang Talagang malaking pagtalikod ito, Brother Maiton, sa kalooban ng Panginoon. Kasi para na itong ang ugali nito, Brother Maiton, na pinag-aralan po natin ng mga nakaraan, ay ugali na ito ni Satanas Yes. Kasi si Satanas speak against God and stand against God's holy people din siya. So, halos nagkakaroon sila ng similarity sa karakter, Brother Maiton. At saka mga kapatid, may dugtong pa lang, architect. Maganda yung i-define natin kung ano ba tong remnant church o ano ba tong banal. Yun nga, sabi po, architect, na sa Revelation 12:17 at saka Revelation 14:12. Alam mo itong dalawa na to, pagka binasa mo parehas, meron silang common denominator. Ang common denominator nito, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yes. Anong kautusan yun? Moral law. Moral law na 10 Commandments, mga kapatid. Pagka binasa mo itong parehas, 12:17, Revelation 12:17, Revelation 14:12, may patuto kay Kristo, may pananampalataya kay Kristo, at 2 beses binanggit, sumusunod sa kautusan ng Diyos. 2 times. Yun ang banal. Yun ang mga banal. Sumusunod sa kautusan ng Diyos. Klaro, Brother Noel, kasi sinabi ko ng minsan, sa discussion natin sa second chapter ng Sabbath, natawag na allegiance. Pag allegiance kasi, dapat sumunod ka sa gugustuhan. Halimbawa, tayo magkaibigan, Brother Noel, best friend tayo. For example, best friend tayo. Kung anong gusto mo, ay gusto ko rin. Tama? Tama. Nawala si Brother Noel. Opo. Kapag, halimbawa, gusto mo, kaibigan tayo, best friend tayo, kung anong gusto mo, Brother Noel, gusto ko rin. Kung anong gusto ko, gusto mo rin. Yan tawag ng allegiance. Kapag tayo magkaaway, ang gusto ko, ayaw mo. Yun. Di ba? So, at saka, architect, pwede mo rin tama dyan, loyalty. Kung loyal ka dun sa tama mo, kung anong gusto niya, gusto mo din. Kasi loyal ka. Yes. When it comes to master and servant, kung anong gusto ni master, the servant will follow. So, hindi pwedeng si servant maghiwalay siya doon sa master. Otherwise, magiging blasphemous yung servant at disobedient. Walang sa loyalty doon sa master. So, dapat yung servant, tayo as servant, dapat sumusunod tayo sa master regarding kung anong meron siyang doctrine o meron siyang patakaran sa isang kumpanya. Otherwise, tatanggalin tayo sa kumpanya kasi we are pasaway tayo sa trabaho. Ganun din yan sa prinsipyo when it comes to allegiance with God. Kasi the Creator and the creature. The creature should follow the Creator because the Creator is the master and the servant is the creature. Correct. Kaya nga sabi sa Mark 7:7, architect, magiging walang kabuluhan ang pagsamba ng Panginoon sa mga tao sa Panginoon. Kung sinusunod nila yung utos ng tao, hindi utos ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kahit na anong gawin nating panalangin, siguro kakapal na lang yung ating kalyo sa tuhod, kakaluhod sa Panginoon, hindi pa rin yan magiging sapat dahil hindi mo sinunod ang kalooban ng Panginoon. So tayo, yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo gumagawa ng sarili nating kalooban. Naalala ko, architect, nung kami ay nasa Tarlac pa, naghahanap kami nung district pastor ko noon ng daan pa Manila.
sa sobra naming pag-shortcut, ayaw naming daanan yung main highway dahil sa sobrang haba ng ano niyan, ng daan niyan, lalo tuloy kaming naligaw. So ang tao, sa kakaisip na mag-shortcut, ito ang mas madali, ito yung ano, wala kasing ano dito wala kasing hassle dito. Pag nandito ako, pag itong pananampalataya ko ay walang hassle. Sa sobrang nating kawalan ng hassle, naliligaw tayo mga kapatid. Kaya dito, susundan talaga natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at aalisin natin yung sarili nating pananaw at sarili nating kalooban. At ito yung ginagawa ngayon ng little horn na yan. Pilit niyang inililigaw tayo sa ating pananampalataya na ang siya nga ay magbibihis, magaan yung parang tupa yan. Kaya luluhod sa kanya, maraming mananampalataya sa kanya, maraming magiging sikat yan sa buong mundo, yung little horn na yan. Buong mundo po yan, mga kapatid. Kapatid na Leo, baka meron po kayo gusto idagdag, kapatid na Leo. Wala naman, Brad. Wala naman. Pwede po meron po tayong mga viewers, si Ma'am Sherry Rada na ating communication sa bayan. Happy watching po. Kay Fritzy Saavedra, taga-bayan din po ito. Magandang gabi sa iyo. Good evening, sister. At saka kay Jembas Garito is watching also from from Camarin Church na sa Caloocan. Magandang gabi din po. Salamat po sa panonood. Okay, batiin ko po mga kasama, no? Si Architect Chu Gloria, kasama ko po sa Sampaloc Chapter. Good evening, Architect Chu. Si Atlantean Thought. Hindi ko alam kung anong ito, Pilipino ito, hindi. Ang pangalan niya ay Atlantean Thought. Ay, Architect, naghahamon siya sa, hamon ko isang debate sa Zoom. Nag-debate isang debate. Topic. Sino yan? Yan Thought. Walang problema, tatanggapin namin. Sabi mo lang Yes, ang oras at saka at yan. Sige Walang po. problema. Bakit? Ano yung kanyang Topic. ang kanyang topic ayan, sabi at yan hamon ko isang debate sa Zoom at talaga Wala problema. Talagang, Ano yung matters diyan, mga kapatid? Sige, hayaan natin muna siya. Tuloy natin pag-aaral mga kapatid. Oo. Sapag ito ay marami Pero siyempre babatiin pa rin natin si Brother Atlantean Atlantean Thought. Grabe. Ang hirap ng siguro bugos. Alam mo, mahirap Architect, Brother Noel, mahirap din talaga makipag-debate sa taong kahit yung kanyang mismong pangalan hindi sinasabi. Mukhang hindi naman to yung kanyang tunay na pangalan. Alam mo mga kapatid, Happy viewing na rin sa iyo. yung pangalan natin, nakapost na dito. Meron pa tayong mga phone number, pwede pa tayong tawagan. Oo. So, dapat bago siya maghamon, dapat ipakilala mo na siyang tutong pangalan niya. Oo, yung tunay na pangalan nito, hindi rin siya nagpapakilala mo Bago natin kasama, bago natin tanggapin yan, ay dapat magpakilala mo na siya ng tutong pangalan niya. Siguro taga Atlanta ito. Kasi Atlantean. So, by the way, proceed tayo. Sige po, go. Pag-usapan natin mamaya yan. Kung nais na po magtalakayan sa Zoom, ay dapat magbigay siya ng subject niya, tapos bigay niya tutong pangalan siya, ng lugar niya, ng church niya. Oo, siyempre. At saka Architect, kung saan siya kaanib. Isa pa yun. Yes po. Pero welcome naman si brother po natin na makinig po sa atin pong discussion. Welcome po at mahal na mahal po namin kayo. Nagbibigay lang po kami dito, brother, at para masaya naman tayo kasi siyempre pag di tayo masaya para tayong laging malungkot. Hindi mo maganda. Okay, so biro lang po 'yan, magpakilala po kayo ng mabuti at kami naman po ay mga kapatid nyo sa Iglesia ng Adventista na kami po ay nagmamahal po sa inyo. Kaya nga po namin ginagawa ito dahil mahal na mahal po namin kayo. Yes. Tama. Yes, correct. At saka mga kapatid, hindi naman tayo nangangagat eh. Oo, wala, hindi naman nangangagat. Ewan ko kay Brother Leo, baka nangangagat. Joke lang, Brother Leo. Hindi naman, nang dala pa lang. Okay, so tayo magpatuloy mga kasama. Hindi mo, go. Pati tayo po. Matindi pa nalapa. Okay. Pero biro lang kapatid, sa ating pong naghahamon. Wala yan. Mahal ka namin, Atlantean Thought. So, isipin isipin na lang ni Brother Atlantean Thought na isipin na lang niya, Architect, lambing lang natin sa kanya yan kasi nasasayahan tayo na nakikinig Alam mo problema, ayos naman.
Basta bagay niya pangalan niya, yan ang stand niya. Opo. Mahirap yung hindi natin alam kung we need to speak in English. I don't know. English. This, Hindi, Tagalog. or not. Architect, Tagalog yung sinabi. Hamon ko isang debate. Tagalog eh. Tagalog eh. Tagalog. Sa akin Pero dito, kung babasahin ng mga Amerikano to, Father Maiton, hamon ko sa isang debate. Siguro. Tagalog naman. Okay, thank you po. Kasi dito mga kasama sabi niya English My challenge is a debate on Zoom. Boy. Oh. If you get a challenge in English, we'll try in English. Oh. And Yeah. before that, you need to reveal his true name. Mahirap yun na may pag-usap siya na sa isang fake. Parang fake din ang dating yan sa kanyang dadali na balita o doktrina. Siguro, kasi ito yung napakinggan niyang topic natin, siguro meron siyang alam na topic about sa Daniel and Revelation, Brother Maiton. Baka meron siyang ibang drive nito, no? Sa atin naman po, mga kaibigan, biblical naman po yung aming pinagbabasihan at history. Hindi pwede kasi magsinungaling ang history at ang Biblia. Kaya tanungin niyo na lang kung ano po ang inyong tanong, kung maganda naman kung inyong talagang itutuloy ito. Kasi minsan, yung iba po kasi dyan ay matapang lang sa salita Hindi naman tinutuloy Kaya ilang beses na tayong yung nakakatanggap ng mga ganitong hamon, sige ituloy po natin. Mas maganda nga po yan nandiyan naman si Brother Noel at Brother Maiton at yung bagong kasama natin dito, si Brother Leo. At saka Brother kasama, Brother Mamili na lang siya. Oo. Mamili na lang siya kung gusto niya. Pero tuloy natin kang kasama kasi ang alam niyo na kalaban natin ay gustong wag ituloy ito. Kasi kung kinalaman sa kaligtasan. Tama po. Tuloy tayo? Sige, go. Pero basta Sige po. architect, si Atlien Tot, mahal ka namin. Yan ang masasabi namin sa iyo. Mahal ka namin. Okay. So by the Kahit way, di namin mabangkit yung pangalan mo. kapatid na Atlantean Tot, hindi ko nakita to First time ko nakita ang pangalan niya. So thank you for viewing with us. I hope if you have some questions regarding with the subject, may tanong ka, please state it to us right there in the comments para discuss namin. Okay? But gusto po ng topic na di-discussion, just tell us. Hindi kami po naghahamon. We just revealing the truth, what does the Bible says, and that's it. Kung ayaw mo tanggapin, so wala kang problema sa amin. Pero kung meron kayong tanong regarding with our subject na pinag-aralan namin, just raise it right in the comment box, sasagutin namin. Hindi kami naghamon. Kaya sabi mo, any biblical topic? No. You should choose the topic na gusto nating talakayin and we will decide about it. Pero kami yung magja-challenge sa iyo, no. Hindi namin ugali ng Seventh-day Adventist may pag-debate. Our intention is to spread the gospel. Itong commission namin na ibigay ang balita, hindi kami naghahamon ng debate. Pero kung hamunin kami, yes, we are ready to face it. At bigay niyo yung subject sa amin. Hindi kami bigyan ng subject. Because aming doctrine, we have the 20 fundamental beliefs and we can defend it. We can be able to explain it vividly, accordingly with the scriptures. Hindi po to galing sa aming sariling isipan namin. Kasi ang aming mga Brother Jeben, no? Wait, Brother Jeben, no? Yung aming mga pastor at aming mga nagtala ng fundamental beliefs, hindi lang po Amerikano yan, kundi lahat ng division from different parts of the world. Africa, Australia, Europe, Asia, yung American Division, United States at Canada, nagsama-sama lahat ng session yan every 5 years para i-discuss yung fundamental beliefs. Kaya alam po namin yung mga kapatid, yung doktrina na yan. Meron pa kaming mga nag-doctorate pa niyan. Meron kaming mga school regarding yung mga subject na yan. Meron kaming mga advanced studies. So kami po mga kapatid, alam namin po yan i-defend. Because we have the truth, we have the prophecy, we have everything. Meron kaming lahat. Kaya hindi kami takot po. Kami ay handang-handa mag-reveal. So kung meron kang program, go on.
because we have also the program to reveal the truth to all the world before Jesus will come. Brother Jeben, may sabi ka kanina? Saka, Brother Maiton, no? Siguro kung meron siyang against sa doctrine ng Adventist, pag-aralan niyang mabuti yung ating 20th fundamental belief. Kasi mamaya, yung debate natin, magiging bintang lang lagi. Kasi marami naghahamon sa atin, mga kapatid, hindi pala alam yung doktrina natin. Nililibat tayo sa isang doktrina na parang hindi naman pala dapat pag-usapan dahil parehong agree naman pala tayo. Kaya, na yan na napapansin ko, kaya mahaba yung debate eh. Kaya humahabang debate kasi hindi naman pala niya pinag-aralan talaga yung doktrina ng Adventist. Tapos magbibintang yan, puro bintang yan. Ito, ganito, kayo kayo ay saved by the law, saved by the 10 commandments. Yan pinagbibintang sa atin, mga kapatid. Pero dapat aralin nyo po yung 20th fundamental belief. Baka pag naaral nyo yan, hindi na kayo makipagdebate, Brother Maiton, kasi clear naman po yung 20th fundamental belief ng Adventist po. Basta mga kapatid, ang Seventh Adventist hindi po naghahamon. Kapag hinamon kami, yes, we will face it. Pero hindi kami naghahamon, nahamunin namin para pagdebate. We have this program para po spread ng gospel. We move on, mga kapatid, para ma-discuss natin to kasi we are running short of time. Okay. So, dito sinabi sa verse 25, mga kasama, merong katangian yung little horn na ito. He shall speak great words against the Most High. Isa yan. Number 2, shall wear out the saints of the Most High. Number 3, think the change times and loss. At bigyan siya ng panahon. Pang-4, bigyan siya ng panahon upang usigin yung bayan ng Diyos until a time and times and the dividing of time. Okay, tuloy natin, mga kasama. Dito natin pag-aralan yung point by point. Characteristics of little horn. Number 1, it arose out of the fourth beast. Siya po ay nagmula sa ika-4 na hayop. Kapat na. Okay, number 2, siya po ay sumibol o nag-arose among the 10 horns. Kasama dun sa 10. Ibig sabihin, sa divided kingdoms na. Okay? Yes. Next, number 3. Sinabi sa 7:24, it arose after the 10 horns. Among the 10 horns, number 2, 3, after the 10 horns. Okay. Yun. Next, number 4. Siya po ay kakaiba sa mga horns na sa 10. Kakaiba siya. Sa 10. Bakit kakaiba siya? Pag-aralan natin mamaya yan. At siya po ay kakaiba, stout. Pag sinabing stout ito, ay kakaiba, maliit siya, pero siya ay kakaiba sa lahat ng mga horns. Basahin natin yung 7:20. Maganda ito. Daniel chapter 7 verse 20. Ako na po magbabasa, architect. Mga kapatid. Sige po, go. Daniel 7 verse 20. Ito po nakasulat. Yes po. At tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3. Sa magatuwid bagay ang sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanyang mga kasama. Ayun. So ibig sabihin, dakila siya. Ibig sabihin, inangaan siya ng lahat ng mga horns. Opo. O, diba? Tinitingala siya. Kasi kakaiba siya. Dakila siya. Okay, tuloy natin, mga kasama. Okay, 6. Natanggal yung 3 karian bago siya na-establish ng kanyang kapangyarihan. Yan mabasa sa Daniel chapter 7 verse 8. So, Brother Atliantot, alam ko Pilipino ka, at yan po ay yung fake name. Yan pang ginagamit sa debate forum. Ay, ang sinasabi natin dito ay puro katotohanan lang. Dito natin makikita, true history, kung paano ito, kung sino ito, ang little horn ito. Diyan nga din natin, kasi po, sige po, diyan nga rin natin makikita, Brother Maiton, na kung itong si Brother Atlentot, hindi ko alam paano i-pronounce ay magdadala talaga siya ng katotohanan. Sa pangalan pa lang niya, dapat totoo na eh. Kaya ako po ay dito nahiwagahan sa ating kaibigan kasi gusto niya magdala ng katotohanan pero yung name niya fake. Yes. Sa pangalan pa lang fake na. Tapos yung dinadala natin dito katotohanan kaya itong ating pong mga account dito
Kaya nga kagaya kay Brother Leo Bresenyo, madali nyo po yung matrace, Brother Bresenyo. Kay Brother Noel Vicente Aga, Idar, madali nyo lang siya matrace. Kay Brother Maiton, madali nyo lang matrace yan. At ang inyong lingkod. Dahil dito po kasi, nagpapahig tayo ng katotohanan. So kung hamon po kayo ng debate, dapat sa pangalan pa lang po, kapatid, ay totoo na kayo. Para i-claim namin to na totoo. Kaya nga nagbibiruan na tayo dito kasi parang hindi naman totoo ito naghahamon, mga kapatid. Kaya, pero mahal na mahal ho namin kayo, mga Siguro mga kapatid, nidistract na tayo sa yes, discussion natin. siguro nga. Okay. Continue na tayo mga kapatid. Next, Number 7. number 8. Number 8. It wore out the saints of the Most High. Kanyang susupilin yung bayan ng katastaasan. Yan sa Daniel 7 verse 21 and 25. Pinto. Number 9. It thought to change times and laws. Kanyang isipin baguhin ang panahon at ang kautusan. Interesting yan. I hope na makaya natin yung tapusin ngayon. Pero kung hindi, siguro mga kasama, okay ba sa inyo hanggang tayo ay anong oras ang gusto niyo kasama? Tapusin natin. Hanggang 11 siguro, architect. Yes, 11. Okay. 22 minutes. 21 minutes. Okay, 11 o'clock. Okay, meron tayong 30 minutes left. Okay, 20 minutes. Okay. What power possess all the 10 characteristics enumerated? Ano bang kapangyarihan na possess ng lahat ng 10 characteristics na enumerate natin kanina? So, tingnan natin. Ano bang ibig sabihin nito? Okay. Number 1. Okay, dito na. Brother Atletian. Kung tutol ka, ay mag-present ka ng study mo. Yes. Ito ay prophecy at ito ay kinuha sa mga aklat na hindi kami naglimbag nito. Okay. Yeah. Arose out of the fourth beast. Verse 7, 8:23. Okay. Ayon kay Dr. Henry Grattan Genis, DD, Pras, 1835-1910. Yeah. The 70 weeks of Daniel, or 490 days to the Messiah, were fulfilled as 490 years. Ibig sabihin, when it comes to prophecy kasi mga kasama, pag sinabing days, it is equal to years. That is, they were fulfilled on the year-day scale. On days scale, the 42 months, kasi ang 42 months yan mga kasama, kapag divide mo sa times sa 30 per month, kasi yan ang complete na set na isang buwan sa Jewish calendar. So, papatak yan ng 1,260 days or equivalent to 1,260 years. We ask then, has the papacy endured this period? An examination of the facts. Hindi tayo nagsulat nito, ha? Mga kasama. Tama po. Tama po. An examination of the facts of the history will show that it has the notable decree of the Emperor Justinian, 525 to 565 AD, constituting the Bishop of Rome as the head of all churches in Western Europe. So, sabihin, nakita ng mga historian na talagang ang pagsimula ng Roman Catholicism, kasi ang tawag doon sa Christianity noon is Catholic. Ibig sabihin ng Catholic is general term ng Christians. Universal Church, pag sabing Catholic. Yes. So, kapag iba naman na tawag na Roman Catholic Church, it is the Church of the Roman Empire. And so, according to this historian, nagsimula yung papacy on this period of time, at makikita natin yung galaw nito in a period of 1,260 years as a fulfillment of the prophecy. Let's move forward. In the history, it could be the Eastern Roman Empire, which was the capital of the Roman Empire under Constantine I in 330 AD. There is another one, the Roman Church. Okay. One of the ruins of political Rome. Okay, according to A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church, written 1900, page 150. Sabi niya, out of the ruins of political Rome arose the great moral empire in the giant form of the Roman Church. So, nakita nila doon in the ruins of Roman Empire, nakita nila doon
in the ruins of the political Rome, arose the great moral empire in the giant form of the Roman Church. Kasi yung church na yun, mamakin nyo ang kasama, no? The Vatican City is located sa Italy. 44 hectares lang siya na area. But then, it is a great city. It's very strong when it comes to political power during this period of time. Tuloy natin. Number 2, arose among the 10 horns in verse 8. Okay. Is the Roman Empire? Or it is the Roman Church? Okay. According to General History for Colleges, page 348, long before the fall of Rome, bago bumagsak Roma, there had begun to grow up with the Roman Empire an ecclesiastical state which was shaping itself upon the imperial model. So dito nakita natin na sasabi ng history na long before na kung saan ay they had begun to grow up in the Roman Empire, meron isang ecclesiastical, meron itong pagka-reliyosong estado na nabuo doon sa Roman Empire. In continuation, medieval and modern times, page 40, besides the emperor at Constantinople and the various German kings, there grew up in Europe a line of rulers from far more powerful than any of these, namely the popes. So, nakita natin dito, mismo sila nagsasabi ng mga history, the fact that yung beside the emperor at Constantinople, makapangyarihan din yung kapapahan during that time. Malaman natin mamaya yan how strong the papacy is. Number 3, it arose after the 10 horns, which means after the kingdoms that occupied the former Roman Empire had established themselves. In verse 24. Okay. The Muslim Arabs under Muhammad, okay, itong part mga kasama, no, sabi nila, yung Antichrist daw, ang sabi nila is mga Muslim Arabs. So, makita natin dito, ang Muslim Arabs, sila po na-establish, naging kampanya rin sa during the 622 AD. Yung Lombards, which arose around 600 AD. And the Roman Empire, or the Roman Church, under the Pope in 538 AD. Okay. 3 powers arose after the 10 horns, the Arabs and Lombards, and okay. That leaves the Pope as the only power that fits these previous characteristics. Ituloy natin. Move forward. Justinian decreed in AD 533 that the Bishop of Rome, in the history, should be recognized as the head of all the holy churches and true corrector of heretics. That decree was put into effect in AD 538 after the elimination of the 3 Aryan kingdoms, the last being the Ostrogoths who occupied Italy. So dito mga kasama, no, according to Dr. N. Somerville, History of the Early Christian Church, page 310 to 311, sabi niya, the Roman Emperor, Justinian, enriched himself with the property of all heretics, that is non-Catholics, published edicts in 538, compelling all to join the Catholic Church in 90 days, or leave the empire and unconfiscated all their goods. Merong batas ito ginawa si Justinian Empire, mga kasama. Brother Noel, Brother Leo, Brother Jeben. Nasabi ng batas na ito, lahat ng bansa. Okay. Kung ayaw nyo mapasailalim under the edicts in 538 AD sa hindi Catholics, compelling all to join the Catholic Church, lahat ay kailangang mapasailalim na Iglesia Katolika. Architect, pag sinabing compel, it means force. By force na yan. Compel. Yes, So, by force. So, sabi ito, kapag hindi ka mapapasailalim sa Iglesia Katolika, within 90 days, ay may gagawin ka. Leave the empire at kukunin ang iyong mga ari-arian. So, binumbata sila noon. So, malaman natin later on, after, ano mangyari kapag hindi ka sumunod? Ay, ikaw ay tawaging heretics. Kaya kapag hindi sumama sa nila o hindi ka sumunod, ikaw ay tawaging heretics. Okay. Kaya may term sa mga libro, heretics. Okay.
Does the Roman Church under the Pope fit the other characteristics? Meron mga fits siya ang Roman Church. Number 4. Ulitin natin mga kasama uli, no? Wala po tayong sinisiraan. It is the history. It is what the Bible says. It is the history says. Parallel sila, nakita natin, according to prophecy, na ito ay talagang naakay o akma doon sa little horn nito. It was different from the other horns before it. Okay, next. What made the difference? Ano bang pagkaiba nila? Ordinarily, a kingdom's rule is political in nature. Usually, kasi tama yung mga kasama, no? Pag isang bansa kasi, halimbawa, isang bansa, yung kanyang nature niya isang bansa na yun is political. Okay. For example, ang Pilipinas, under the Duterte government. Okay. It is political in nature or combined political nature and ecclesiastical in nature. Ano po meron tayo? Political lang sa pag-Duterte. Okay, kasi atin sa... Meron kasi tayo architect na meron tayong principle na division between state and church. Yes, oh. Nasa ano po natin yan? Nasa Constitution. Yes, sa constitution natin yan. Actually, yan, naalala ko yan. Preamble yan na yung nung aral ako ng college, meron nga subject niya ng preamble sa law. Separation between between state and church. Separation. There's separation. O kaya pala, no, laging binabanggit ni Duterte, ni Pangulo Duterte na huwag mangialam yung church kasi walang pakialam ang church sa pamumuno ng pampolitika. Kasi ang Duterte naman hindi rin makikialam doon sa church o Roman Catholic Church, hindi rin siya makikialam. Kaya nga lang, dahil ang nakikita natin sa balita, sa mga news, na itong mga church leaders ay tinutulig sa si Duterte, kaya lang naman siya nagre-rebat dito, mga kapatid. Kaya akala tuloy nangingialam si Duterte sa church, pero hindi po. Mga kapatid, meron pong rito, sagutin po natin siguro. Si John David, sabi niya, Sabbath is Jesus or rest the real worship of God day of Sunday, Mateo 28:1. Ito, architect. Madali, sagutin natin yan. Siguro after na ito ng ating lakayan. Nadaan natin yun. John David. John David. Pero, happyawan ko konti lang architect itong si John David. Basahin niyang mabuti yung Mateo 28 verse 1. Baka nalilito lang siya dyan. So, sagutin natin yung kasama yan para hindi mo wala sa topic. Afterwards ito. Sige po, go. Mga kapangkasama, no? Encourage natin sila. If they have questions, please write it down there. Yes. To-discuss namin yan after ito ng subject na ito. Kasi ito na last topic namin regarding with Sabbath. Proceed na kami sa pagkain. So kung may tanong kayo, i-discuss namin yan. Just write it down, tandaan namin yan. At i-discuss namin yan one by one after ng topic ito. Most likely this coming Saturday afternoon. Bigyan namin kayo po ng panahon. Sagutin po namin lahat ng inyong mga katanungan. Ano man yung sasabi niyo sa aming comment box. Kami po ay hindi nangain ng tao. Kami na po ay nagpapahayag at kami rin po ay sasagot ng ano po ang sasabi ng Biblia. Pero hindi po namin in-encourage yung ad hominem. Hindi namin po in-encourage yan. Please, if you have your own doctrine na gusto nyo stand ninyo, just write it down. Sasagutin po namin yan this coming Sabbath. Gusto namin tapusin ito kasi ito magandang topic na mayroong tinatrakay kami ngayon. Mga kasama, okay ba tayo doon? Okay tayo. Okay po. Okay, the papacy was combination of church and state. So, walang during this period of time, according to history, yung papacy po is actually has the combination of church and state. So, meron siyang characteristics. Ang difference nila, ang nabanggit natin, what is the difference? Among the rest kingdoms, kasi sabing stout kanya, kakaiba siya, great siya, kasi sila, political in nature lang. Pero when it comes to the little horn, itong papacy, ang kanyang combination is dual, church and state. Kaya naalala yung mga kapatid, nag-aaral tayo ng di ba, ng history natin ng Pilipinas. Nung sinakop tayo ng Kastila, anong hawak ng Kastila? Political ba lang or may kasamang church? Pareho. Meron dalawa, Pareho. no? Church and Pareho. state, parehas. Yes. Church and state. Oo. Church and Kaya nga state. noon, Brother Maiton, mapapansin natin na yung City Hall at saka yung natin, mga churches natin, magkakalapit lang. Tama yan. Ganon naging,
ganon naging historic prove na talagang gusto nilang ipagkaisa yung church and state, Brother Maiton. Kung tingnan natin yung Fort Bonifacio, di ba? Meron tayo ba yung church niyan? Opo. Yung San Agustin Church. Yes. Nandyan Yes, yung Fort oo. Bonifacio, magkalapit lang. Yes. ha? Kaya nga. So, tama yun, Brother Jamin. Okay. So, no 5. Had a look stouter than his fellows. So, pag sabi kanina, dakila siya kaysa ibang kanyang mga kasama. Okay. The papacy became greater than the other kingdoms. The papacy, according to the book of Medieval and Modern Times, pages 40 and 41, the papacy is the longest and mightiest line of rulers that the world has ever had. So, ibig sabihin, in history, yung papacy is the longest. Totoo yan. Matagal. Ilang taong na tayo ba, Jeben, na nasakop ng nasakop ng Kastila? 333 years. Yes. Grabe, ang tagal, Grabe, Opo. Matagal. Tama. So, tama ang sinabi ng Medieval and Modern Times book. Sabi, the papacy is the longest and mightiest line of rulers that the world has ever had. Yun. Okay. So, number 6. It uprooted 3 kingdoms before finally establishing his power. So, kailan na-establish ulit? 538 AD, according to Justin, the Emperor Justin. So, tingnan natin kung kailan pa ito natanggal lahat ng itong 3 kingdoms na ito, na 3 horns na ito. Okay. The 3 iron powers that were uprooted at the instigation of the Roman Pontiff. Okay. The Heruli, okay, dito Heruli. The Heruli was the first of the barbarian tribes to be uprooted in 493 AD. Okay. Tingnan mo. Totoo talaga. Yan. Okay, una ay yung Heruli. Number 2, Vandals. Yung Vandals, which settled in North Africa, were vanquished by Belisarius in 534 AD. So, natanggal din siya. Nawala lahat yan. Actually, pinatay lahat nila. Pati bata, pinatay nila according to history. Meron akong isa study yan, Brother Jaben. Hindi, kung nasama ko dito, no? So, ang pangatlo is yung Ostrogoths. Ito yung pinakahuli. Naubos talaga sila nung AD 538. Sila yung nahuli. Okay. The Ostrogoths were ousted from Rome and defeated after a long campaign in 538 AD. Sila yung matagal. Ang sabi nila na history, bakit tinanggal sila? Kasi sila yung Arianism. Ayaw na pasakop sa papacy. So, ayaw na pasakop na ayaw na tanggapin na yung the papacy, the Bishop of Rome, ay siya magiging official Church of Rome. So, nangyari, na-approve sila, tinatanggal sila. Kaya meron ko isang kaibigan, isang engineer, nag-usapan kami minsan, Brother Jeben. Hindi kaya, totoo kaya talagang Arianism ang kanilang ang dahilan bakit na-approve sila? Kasi wala tayong mabasang history regarding that. Tama po. Di ba? Kahit ni si Arius pinatay si Arius, di ba? Sinunog yung books niya. Siya po ay na-exile. Pero wala tayong nabasa na nga height ng isang book niya na talagang Arianism siya. Wala tayong isang book. Lahat yung sinunog. Okay. Sunod tayo. According to E.G. Mackenzie Catholic Church, page 14. Okay. In AD 538, the year when the Ostrogoths collapsed, okay, it was out of the smoking ruins of the Western Roman Empire and after the overthrow of the 3 Arian kingdoms, yung sabi natin kanina, that the Pope of Rome emerged as the most important single individual in the West, the head of closely organized church with a carefully defined creed and with vast potential for political influence. Dozens of writers have pointed out that the real survivor of the ancient Roman Empire was the Church of Rome. So nakita natin dito, ang dahilan talaga kung bakit na-approve itong kingdom na ito, 3 kingdoms, because of the Arianism theory or Arianism belief. Na hindi dahil sininiwala. Kasi ang Arianism, according to nakalimutan pangalan niya, kalaban ni Arius, ay sasabi niya, ito si Arius ay Arian, kaya tawag Arius. Hindi siya naniniwala kay Jesus Christ as among the 3 Godhead.
Siya lamang ay katulad ng kapatid nating INC. So, na tao lang. Tao lang, pero Hindi ka bilang sa kadyusan. pero naging God siya. Mhm. May kahalong ADD at saka Iglesia ng Cristo. Magalang aralin ni Father Javen. Arianism. So, pero wala na survive na aklat ni Arius regarding with this belief. So, ang only lang mahawakan natin ay yung sulat ng kalimutan ko pangalan niya. Isa sa Catholic, isang bishop. Okay. So, ibig sabihin, Brother Maiton, itong pagiging Arianism nila, baka hindi pa ito ang totoong nito. Hindi ito ang totoong rason. Merong dahilan yan. May iba pang dahilan. Actually, Brother Javen, no? Kayo nung magalit ang kaaway. Ayun. According Sa to, mga Brother Noel, no? Alam natin ka ng saints kanina, di ba? Oo. Kung tingnan natin Bible, when we talk about the Bible, ang galit ng kaaway, the only thing galit ng kaaway regarding with those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Yun na naman ang galit ng kaaway. So, we don't know the fact. Nataga tayong history na hawakan. Kaya nag-usap minsan ng engineer kaibigan ko, sabi ko, siguro pagdating ng Panginoon, siguro tanongin natin Panginoon, ba't na nangyayari doon sa tatlong kingdom na yun? Bakit na-approve? Anong dahilan talaga? It is really the Arianism or it's really something behind it na mayroong dahilan kung bakit tinanggal sila. So, maaring ito, Brother Maiton, ay maaari, no, sa ibang side, sila ay masunurin sa kalooban ng Panginoon. May pananampalataya sila sa Panginoon. Actually, meron isang book yan, hindi ko nalagay dito, no? Meron sabi ng mga point, kasi mga Sabbath keeper, next Sabbath, hanapin ko lang yung, ko. So, Yes. Ang, itong mga asugots, sila yung mga Sabbath keeper. Okay. Oo nga. Galing. Hanapin ko yan. Ipakita natin aside sa next Sabbath. Actually, meron akong nakita yan, na asugots. Sila ay mga Sabbath keeper. Pero ngayon, sabi ko kanina nga, pagdating ng Panginoon, tanongin ng Panginoon, ano ba't ang dahilan ng Panginoon? Bakit tinanggal sila? Kasi in West Africa, mga Africa, sa history ng church, meron akong kopya niyan. Pakita natin sa next Sabbath about the history of the Sabbath sa Africa. Kasi ang entire noon ng mga kapatid, no, when it comes history, ito pag-aalang history, good evening, Brother Robert Aviles, na-miss ka namin, sana makasama ka namin gabi ito. Pero kami malapit na yung magtapos. We about 5 minutes ay matapos namin. Hindi talaga natin matapos, Brother Robert. Brother Noel, invite natin sila si Brother Bracy, Brother Marjo, sa next Sabbath. Yes. Dito mga sama, no, sa Africa, in history, maraming may history na sabi, sa Africa, meron talaga nag-Sabbath keeping doon. At meron ding facts actually sa China, meron Sabbath keeping din doon. Meron silang nakitang landmark, nag-worship ng Sabbath. Pakita natin sa mga sama. Remind mo ako ba the Jeben, Brother Noel, the Sabbath, pakita natin, history ng church, na merong, before nag-arrive yung Roman Catholic Church, lahat ng churches noon ay Sabbath keeping. Tama. Ang dalawa lang bansa actually, ito yung history na hindi ko nisama nito kasi ito kasi we were focused on Daniel 7. Dalawang bansa lang according to history ang nag-worship ng Sunday. Churches in Alexandria and churches in Rome. Sa Rome, dalawa pa actually. Nag-worship sila ng Sabbath and Sunday. But in Alexandria, they only worship at Sunday. Yo. So makita natin yan. Ipakita natin yan. Okay. Opo. Okay, ilang minuto pa tayo makakasama? 11:02 na po. So, hanggang dito lang muna tayo. Tapusin natin itong hanggang 7. Yung 7 na ito, tapusin natin. Okay. Sa 7 mga kasama, itong sinabi. Spoke great words against the Most High. In the Bible, in the book of 1 Timothy chapter 2 verse 5, nasabi doon, for there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. So in the Bible, if we are to look in the Bible, there is one mediator. And that mediator is no other than Jesus Christ himself. There is no such in the Bible that telling us or tell us na meron pang mediator aside from Jesus Christ.
There is no other entity na mag-mediate between man and the Father. But Jesus Himself, according to Paul, to mediate man and God. Okay? Okay, so natin. Tapusin natin yung 7 issue dito. So what does the prophecy mean with this phrase, spoke great words against the Most High in verse 25? In Revelation 13 verse 5, sabi ko kanina mga kapatid, ito yung isa ding nature na isang hayop. Sa Daniel 7, may banggit na hayop. Doon sa Revelation 13, meron din binanggit na hayop. At itong kanyang characteristics. In Revelation 13 verse 2, sabi, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. So there is no difference between, in verse 35 of chapter 7 in Daniel, spoke great words against the Most High. And power was given to him, continue 42 and 2 months, equivalent to 1,260 days, mentioned also in the book of Daniel chapter 7. And in verse 6, and he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Pag sinabing to blaspheme his name, pangalan niya, ginagamit niya, and his tabernacle, ibig sabihin, mag-usapan natin nakaraan mga kasama, no? Paggamit ng, ano nga sabi doon kay Cyrus, bago na nalusob ni Cyrus si Belshazzar, ginamit ni Belshazzar yung gagamitan sa templo. Temple tools. Templo. Tama po. Ano nangyari? Nagalit pa yun, di ba? Nagalit po. Nagsulat siya sa ano? Kaya nagsulat siya sa ano? Nagsulat siya sa dingding ng Pershing. Kasi ginamit yung gagamitan sa tabernakulo niya. Yes. The same here dito sa Revelation chapter 13 verse 6. And his tabernacle. Kasi pag ginaya mo ang Panginoon kung saan sa posisyon ngayon, it is a blasphemy. Tama. Kasi that is the nature of God in His ministry when it comes to salvation of men. Kapag ginaya mo yan at na-blaspheme yung kanyang paggawa doon, it is a form of blasphemy. Okay. Ang worst things pa dyan, Brother Maiton, talagang pinalitan nila yung posisyon ng Panginoon. Yes. Yan ang mahirap. Tuloy natin. Sige, go. What does blasphemy means? Okay, ano bang ibig sabihin yan? In John chapter 10 verse 33, ito. Una, okay. Sinabi sa Bible kay Jesus Christ, no, yung kanilang accusation against Jesus Christ. We can found it in the book of John chapter 10 verse 33. Sabi doon, the Jews answered him saying, for a good work, we stone thee not. Hindi namin ikaw binabato dahil sa maganda mong gawa. Bakit hindi namin binabato? But for blasphemy. Bakit blasphemy? Because that thou being a man, kahit ikaw ay tao, ay makest thyself God. Ginagawa mo sarili mong Diyos. It's a form of blasphemy. May isang form of blasphemy yan, mga kasama. Tingnan natin mamaya. Okay. Tapusin natin ang 7 mga kapatid, ha? Ito ay interesting study. Huwag natin ibitin ito. Sige na po. Okay. Dito mga kasama. In Luke chapter 5 verse 20-21, ito naman. In another form of blasphemy. According to Luke chapter 5 verses 20 and 21, verse 20 sabi, and whence he saw their faith, nakita ni Jesus Christ ang kanilang panbatay, he said unto him, sa taong ito, thy sins are forgiven thee. Ano reaksyon ng mga crowd, ng mga Pariseo? And the scribes and the Pharisee began to reason, saying, who is this which speaketh blasphemy? Blasphemous. Bakit sinong taong ito? Bakit sa salita ng sa Tagalog ng blasphemy? Kapusungan. Sapagkat sabi nila, who can forgive sins? Sino lamang makapagpatawad ng kasalanan? God alone. God alone. Okay, tingnan natin sunod. Okay. So, lalong lumiliwanag yung clue na to, architect. Talagang ewan ko lang kung malalabuan pa sila nito. Okay, go. Okay. Mga kasama, no, hindi ito ay paninira. Ito lamang ay kinukuha natin sa kanilang aklat. Okay. Concerning the extent of papal dignity, authority, or dominion and infallibility. Okay. Natawag yan, Kodia ko concernton, not. Papaye dignitatim, authoritatim, at sio protestatim, et infallibilitatim. Mahirap i-pronounce. Italian. Grabe. Italian. Okay, number 1. Okay, kanilang aklat ito.
Concern the extent of papal dignity, yung kapangyarihan niya, at infallibility niya, hindi sa basta-basta, dominion niya, kapangyarihan, authority, whatever. In the book, okay, number 1. The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not mere man, but as it were God and the vicar of God. Vicar of Hindi na Ay, siya tao, kundi grabe. Diyos. At kahalili Kapalit, ng Diyos. kahalili ng Diyos. Sino Vicar kahalili of ng Christ. Diyos? Jesus Christ. Vicarious Benedict. Oh. Kung sa Italian yan, ito Papa Tantie es dignitatis et sesitudinis ot non simplex homo sed quasi Dios at die vicarios. Yung vicarios kasi vicar yan eh. So, kung doubt sila, ay tingnan nila sa aklat nila. Iyon. Yun, Okay. tama. Number 13. Ito yung ang characteristics ng papal dignity. Pope John the 13 wearing the Trarigno crown presented to him in 1959. Itong crown nito mga kapatid, hindi na to nakita na. Kasi may nakasulat diyan sa crown na yan. Wala na yan. Oo. Okay. Hindi na So, kaya hindi na sinusuot yan ng mga pope ngayon. Brother, Iba na. Iba na. After may study tayo yan. Medyo huwag natin mag-asapan muna yan. Okay. Number 13. Hence the Pope is crowned with a triple crown. Okay, may tatlong, nakita niyo yung corona niya, may tatlong layer. Yes, Okay. yes. Hence the Layers. Pope is crowned with a triple crown as King of Heaven, Okay. Earth, and of the lower regions. Grabe. He's the King of entire universe. Nakatakot na, brother, ng arena. Napahigpit. Okay, number 18. Number 18 ng infallibility niya. As a papal authority, the Pope is at it were God on earth, sole sovereign of all the faithful of Christ, chief King of kings, having a plenitude of unbroken power, entrusted by the omnipotent God to govern the earthly and heavenly kingdoms. So, makapangyarihan talaga siya. His sovereignty. Meron siyang kapangyarihan. Kaya sabi nila is, the Pope is a very powerful. Kaya niyang ibaguhin yung batas. Later, sa Sabat, i-elaborate mo natin yan. Okay. Ito po sunod. Okay. Number 30. The Pope is of great authority and power that he is able to modify. Ito yung sabi ko kanina. Klaro, kasama. The Pope is of great authority and power that he is able to modify, declare, or interpret even divine laws. Ano yung divine laws na yan? Yung kautusan. So nakita natin dito mga kasama, itong source na to, hanapin yan sa inyong sa aklat, sa internet o sa history. Source Locius Ferraris Papa, Article 2, in his Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica Morales, Theologica Ascetica, Polemica Robrestica Historica, Handy Library, Volume 5, published in Petit Montreux, Paris, by J.P. Migne, 1858 edition, column 823 Latin. So mga kapatid, hindi natin to Gawa-gawa. natin to. Ito Ito po invento. ay nasa libro ng history at kanilang article. Ang sabi doon sa James chapter 4 verse 12, dito masama, no, huli natin basahin to. Tayo mapahinga na tayo. Ang sabi ni Santiago chapter 4 verse 12, there is one lawgiver who is able to save and destroy, who are down to judges another. So nakita natin na sabi ni James, ni Santiago, may isa lamang tagapagbigay ng kautusan. So, sino tayo na tao, bilang tao, na baguhin ang kautusan ng Diyos? We are the lawgiver? No. And only God is able to save and destroy. So, mga kasama, I hope na sila po ay i-research nila, isahamon sa atin, i-research nila. It is a fact. It is fact is in FACET, city. Ito hindi gawa-gawa lamang. It is written in the history. It's written in a book. It is the article. May kausap ng isang teacher actually sa Dean. Sabi niya, na-admit niya mga kapatid. Ito yung Vatican I daw. Sabi yung Vatican II daw, iba. Nang iba nga ba? Pag-aralan natin yan. Later on in Revelation 13, nagbago nga ba ang Vatican I? Bago nga ba ang Vatican II doon sa Vatican I? So, I hope na
yung mga taga-subaybay ay kami po ay nanira, ito lamang po ay nireveal namin according to the sources na nakita po ninyo. If you doubt with the sources, you're free. Total lockdown ngayon. You have your own data. Try to search it by yourself and know about it. Well, I hope you will surprise. Talagang nandyan yan. Ang ano na yan. Kung gusto nyo, bilhin nyo ang aklat na yan. I don't know kung mabibili yan. Kasi yan po ay history po yan. Okay? At, alam So, ko yan meron nga libro po, yan. no? Kasi nasulat yan. Okay. Sige po. Back to you. So yan mga minamahal na kaibigan, no? Amin lang po itong hinihimay-himay. Kaya nga sabi ko po sa inyo, dahan natin itong pinag-aaralan. Hindi po kami katulad ng iba na dire-diretso at wala nang hinto-hinto. Ito po ay hinihimay-himay natin. Kaya nga hindi agad-agad matatapos, Brother Maitun eh. Kasi sa paghimay-himay natin, kumbaga sa isda, inalis natin yung tinik, sa laman, ganun po natin pinapahalagan itong ating pag-aaral, mga kapatid. So, I hope na naunawaan natin itong mga bagay na ito na napakahalaga ho na dapat ating maunawaan kung ano ang kalagayan ng iglesia noon, kung paano sila tumalikod sa Panginoon. Ayon din po yan sa history. Ayan, ayon din yan sa history. So, Brother Leo, baka may gusto kang sabihin sa panghuli nating pagkakataon? Yes, konting dagdag lang ito, no? Doon sa may definition ng blasphemy, isa sa mga definition ay yung kung kukunin mo yung posisyon na para sa Diyos, no? Yun ay blasphemy. Isang halimbawa ng blasphemy, doon na makikita natin dito sa may Mateo. Sa Mateo 23:9. Yan, no? Babasahin ko 23:9 ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Tignan nyo, wag daw natin tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa. No, bakit? Kasi isa lang yung ating ama, yun yung nasa langit. Well, of course, siyempre, kung biological relationship ang pag-uusapan, walang problema. Karapatan natin walang problema. Yung tatay ko, tinatawag kong ama. Yung tatay niyo, tinatawag yung ama. Pero when it comes to religious matter, isa lang ang ama. No? Yung delikado Panginoon. para Brother Leo Father ang tawag nila Yun ang problema. So yun yung isa sa mga definition ng blasphemy. So talagang kakaiba itong little horn power na ito. Okay. And hinahalikan ito. Yuyukuran. Isa pa dun sa may Roma, no? Kakaiba itong Vatican kasi imaginein mo lahat ng bansa, kung ito ay iglesia, kung ito ay simbahan, kung ito ay reliyon, then bakit lahat ng bansa ay merong parang embassy o representative doon sa Vatican? Imagine, ang Pilipinas nga walang representative sa General Conference. I mean, di ba walang embassy? Pero itong Vatican, meron silang sariling sistema, meron silang sariling kumbaga, ano yung bakit kakaiba itong Vatican? Karamihan sa mga bansa sa mundo ay merong military power. Merong navy, merong army, merong marine, merong police. Pero ang Vatican, ni isang warship wala. Pero bakit makapangyarihan siya? Diba? Mayaman pa, ha? Oo, mayaman pa. And nung namatay si Pope John Paul II, with all respect to him, di ba, as a leader, lahat ng leaders ng church lahat ng leader ng bansa ay nandoon. Walang masama sa pakikiramay, of course. Walang masama sa pakikidalamhati. But yung kanyang influence, no? Yung kanyang influence ganun na lamang kalakas, di ba? So at ako mismo nakapunta ako doon sa Vatican and nakita ko kung gaano ka-glorious, kung gaano ka-grandeur yung Vatican City, no? Napakaganda nung kanyang lugar. Talagang mamamangha ka. Kaya nga 'di ba sabi, who can go? 'Di ba? Against it, diba? So yun. So ibig sabihin, Brother Leo, hindi talaga siya lumalayo doon sa karakteristik ng maliit na sungay na makapangyarihan. And isa pa, no, tignan nyo, di ba, sa dami ng ebidensya na na-present ni Brother kanina, no, ng ating kapatid, si Architect, di ba? Parang ito lang yung mga kapatid, no, sa ating mga tagapakinig. Kung kayo ay magbabiyahe, di ba, meron kayong makita, Baguio,
100 kilometers yan. Yeah. Diba? Habang papalapit kayo ng papalapit dun sa destination nyo, paparami yung sign. Diba? Tama Ngayon, po. kapag wala na kayong makitang sign, isa lang ang ibig sabihin yan, ligaw na kayo. Diba? Pero ito, ang dami natin sign na ipinakita. Diba? Point by point by point. So, Yo. kaya imposibleng tayo ay maligaw. Oo. Yun lang. At saka mga kapatid, may dugtong ko lang, yung tinatawag natin na panahon ni Ronald Reagan, yung Holy Alliance. Si Pope John Paul at saka si Ronald Reagan ay nagsalib puwersa. Sino ang kalaban ng panahon nun? Communism. Kaya humina yung communism kasi ginamit ng Santo Papa yung kanyang kapangyarihan para pahintuin ang communism. Kasi nakita ng Western countries, yung communism pumapasok na sa Europe. Actually, nagkaroon ng divided wall lang Germany, East Germany, at West Germany. Yung, ewan ko lang kung alin ang communism. But East and West nag-divide. Kaya meron tayong tinatawag nila yung binakbak yung Berlin Wall. Bakit? Kasi nanalo yung democracy. Yun malaki ang hand doon o kapangyarihan na ginamit ng Santo Papa. Nagkaroon ng Holy Alliance West. Ang mukha ng West ng panahon na yon, si Ronald Reagan o United States. At saka sumama naman si Pope John Paul. Yeah. Kaya pag sinabi mong tama sabi ni Brother ni Brother Leo, yung Vatican considered as a state. State, ang pinakamaliit na state sa buong mundo. Pag sinabing state, Buong mundo meron yan. siyang sariling batas, meron siyang sariling embassy, tapos meron siyang sariling powers within sa kanyang territory. Hindi ka basta-basta pwede pumunta doon na pagdaka lang. Dadaan ka sa kanilang immigration. Meron din silang sariling doon. Maganda, paliwanag mo nga, Brother Leo, pag pupunta ka ng Vatican, mahigpit ba pag pupunta ka ng Vatican? Well, Basta makapasok? oo, medyo mahigpit. Siyempre, papasok ka sa security checkpoint. No? Yun nga, siyempre, okay naman na hindi naman ganun kahigpit. But, nung pagpasok ko, hindi naman ganun kahigpit. Ewan natin ngayon. Yun nga, kakaiba siya sa lahat dahil wala kang makikitang pulis sa loob. Wala kang makikitang army sa loob. No? But although wala kang makitang army, pero merong silang mga parabang martial. No? Kumbaga ito yung, syempre, di ba, alam mo na, dumadami yung mga terrorist attacks. And, it is normal lang naman na magkaroon ng peacekeeping force. But, Saka yung sa loob, yun na lang doon sa Yes. 1 Timothy 2, 5 and 7 na walang ibang mediator. Yun doon na lang Sabi ni Apostle Oo. Paul walang ibang mediator. Iisa lang. Samantalang Roman Catholic Church, napakarami. oo. Pwede ako magbabanggit ka sa Pilipinas lang, marami na Diba? So yung yung ginagawa nila, pamumusong yun. Isa lang naman ang mediator, Jesus Christ lang, wala nang iba. Yes, oo. Doon nga natin mapapatunayan mga kapatid na totoo yung sabi ng banal na kasulatan na itong mga Antikristo, yung mga tinatawag natin na nagpapalit ng ating pong mga batas, ito yung mga tao na may kapangyarihan at kayang palitan yung kalagayan ng Panginoon. Tingnan nyo naman, ang Panginoon lang ang magpapatawad, pero ngayon, pwede sila magpatawad. Tama. Babanggit ka lang, Brother Leo, ng siguro mga 10 Aba Maria kung ilan ang kasalanan mo. Mapapatawad ka na nila. Mag-confess ka lang sa confession room nila, mapapatawad ka na nila. Pero hindi po maganda po ito na maging practice kasi ito po ang practice ng mga Antikristo talaga Kaya abangan pa natin, mga kapatid, mga minamahal, kasi marami pa ito, Brother Mike, nakita ko sa slide natin, medyo Marami pa. pa lang ito Marami pa tayo Simula pa lang mababanggit ito. pero hindi na nga. At saka Simula pa lang kapatid na Jeben, kung ikaw kumusta architect, Opo. nanonood si Edmar Lego, nanonood po ngayon. Ay, good evening, Edmar. Yes. Engineer Edmar. Kita mo mga kapatid, ikaw ay magko-confess sa isang tao. Hindi mo naman alam, baka yung tao na yun mas marami pang kasalanan sa'yo. Di ba? Di ba? Mahirap yan. Hindi mag-confess ka na lang ng direkta sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng Biblia Confess your sin directly to God. Ito na lang, Brother Noel. Ito yung kwento ng pinanggalingan ko dyan sa Bani Pangasinan Totoo daw ho ito na kwento. Ilocano ang pagkakwento pero tatagalogin ko po para maunawaan ninyo.
Kasi sabi, ito ay kwento-kwento nila na sabi ng father, nakita daw niya yung nakita daw niya yung kanyang sakristan. Kasi yung mga sakristan po noon dyan, ay yan yung tagakuha ng offering. Tama po ba? Tagakuha yan ng offering. Nakita ni father na dumukot ng barya yung sakristan. Sabi nung father, sakristan, magkita tayo sa confession room. Sabi ng sakristan, bakit father? Bakit makikita tayo doon? Nakita kita na gumawa ka ng kasalanan. Kaya i-confess mo ngayon para mapatawad na kita. Abay sabi, mapapatawad, para mapatawad daw siya. Siya daw magpapatawad, ay i-confess na. Ayun, nandun po sila sa confession room. At ang sabi ng father ay, sakristan, saan mo dinala ang kwarta pagkatapos ng misa? sabi nung sakristan, padre? Ano po yun? Di ko marinig. Sakristan, saan mo dinala yung pera pagkatapos ng misa? Padre, parang sa atatong confession room natin Pakilakasan ho nga. Ano nga saan nyo nga dinala yung pera pagkatapos ng misa? Magsabi ka na ng totoo. Kaya nga. Padre, hindi ko talaga marinig Sabi ng padre, sige, palit tayo. Ngayon padre, palit tayo. Sino magtatanong? Ikaw magtanong ka, kahit anong klaseng tanongin mo sa akin. Ayun. Kaya yung sakristan naman po ngayon nagtanong. Sabi naman sa sakristan, Padre, ito ay hindi ko na ilalakas, ibubulong ko lang. Saan mo dinala si Maria pagkatapos ng misa? Sabi ng padre, ay hindi nga marinig. Tama nga, hindi nga marinig. May sira ata itong confession. Yun mga kapatid, tama yung sabi ni Father Noel So, confess tayo ng confess, baka mas marami pang kasalanan yung tao na yun kaysa sa atin. Hindi natin alam, kaya mas maganda, diretso tayo sa Panginoon. Brother Jeben, dalawa kasi ang kasalanan Meron tayo tinatawag nilang, yung tago at saka yung hayag. Yung tago kasi hindi natin nakikita yun Yes. Di ba? Hindi natin nakikita. Nakikita natin yung hayag. Tama. Lahat tayo may mga darling sins baka mamaya mas makasalanan pa sa'yo hinihinga mo na humihingi ka ng patawad doon. Kaya diretso na po tayo sa Panginoon. Sulat din sa Biblia, mga kapatid tingnan nyo. 1 John 1:9. If we confess our sin, He, Jesus, or God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Correct. Ganda pala So yun po mga minamahal, Hindi na po kayo magtatagal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Leo Bersenio, from France ba? Tama ba? Paris, yes. Paris. Yes. So, thank you, Brother Noel, at siyempre kay Brother Maiton Baladjang. So, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Yung mga nagtanong po dyan, huwag kayong mag-alala. Bibigyan po namin kayo ng panahon. Ngayong Sabado na ba, Brother Maiton, natin sila bigyan ng panahon? Tingin ko, Sabado na hapon. tingin ko matapos natin Sabado na hapon yan. Okay, Sabado ng hapon po, babalik po kami, Yan. Babalik po kami at meron po kaming panibagong testimony. Abangan nyo po yan Si Bresi. Alas 2 ng hapon. Tayo po ay magbabalik. I hope na makasama din pa natin si Brother Leo Bersenio. No? Sumama siya. Magbabalik ngayong hapon ng Sabado. Alas 2 po yan, Brother Leo makasama ka namin ulit at okay. makasama tayo sa ministry nito. Brother Jeben, bigyan ko lang ng konting background yung ating mabigay testimony this Sabbath. Yes. Okay. Siya po ay isang dating Iglesia ni Cristo. Yan lang po. Tapos siya po ay naging Adventist. Ayun. Abangan po Meron na rin ako. By the way, architect, meron din ako nakausap na pwede nating sunod kay dating Bible Baptist Church. Ngayon, SDA na rin. Padre Leo. Salang din. Padre Leo. Ano kayo, testimony? Walang problema. Ayan. So, yan po mga kapatid. Paris. Yan, Paris. Hey, thank you po sa lahat mga minamahal. Dalangin po namin ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Huwag lang po kayong mahiyang magtanong o mag-text sa atin pong nakalagay dyan sa ating mga screen na numero. Ayan. So, sa ating pong pagtatapos ngayong gabi, hinihilingan ko po si Brother Noel ng panalangin. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos sa may gawa ng langit at lupa. Diyos sa mga sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, binabalik namin ng papuri, karangalan sa iyong dakilang pangalan. Padakilang namin sa pamamagitan ng aming
paghahayag ng katotohanan sa mga oras na ito na natapos na, Panginoon. Hinihiling ko, Panginoon, na patuloy mo pa rin kaming gabayan, ako, si Leo, si Brother Jeben, saka si Architect Maiton, na bigyan kami ng kalakasan ng pangatawan, ang aming mga pamilya ay patuloy na ilayo sa COVID-19 na Yes, Lord. kumalat na virus. Nawa, Panginoon, pagpalain mo kami, bawat isa sa amin, at kanya-kanya naming tahanan. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang mga nakinig na sawayin ng masasamang espiritu na bumabagabag sa kanilang isipan, Yes. ng mga katotohanan na kanilang tinanggap, nawa, Panginoon, ay tanggapin nila at sa buhay nila, Panginoon, gamitin nila sa kanilang pamumuhay. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo pa rin kami bigyan ng malakas na internet, kasama ng aming Team Maiton, mga grupo namin na mga ngaral, kasama na si Robert Abeles, si Brother Dennis, si Brother Marjo, ganoon din, Panginoon, si Resi Aquino, Lansag. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, itong grupo na ito na iyong binuo, kayo po ang bumuo nito, Panginoon, hindi po kami. Kung ano man ang mga kagalingan na aming ipapahayag o katotohanan, nawa, Panginoon, na ito mahayag sa lahat ng bahay, sa lahat ng tahanan. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong ikakaluwalhati. Kung meron kami pagkukulang sa iyo, Panginoon, kami humingi ng kapatawaran. Patawad nagkasala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito po muli ang programa ng The Written Truth Ministry, Gospel Commission 144 at Light in the Dark Ministry. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Samahan niyo po kami muli ngayong darating na Sabado, alas 2 ng hapon. Thank you po at God bless. God bless. Bye-bye po. Good night everyone.